Kabanata 551. Kunin ang iyong boss na kausapin ako. Mukhang may kinikilingan ka sa akin, sabi ni Tear Summers habang inilabas ang kanyang telepono upang maglaro ng isang laro ng Sokoban. Ngunit para sa akin, wala akong pakialam kung ang mga estranghero ay may pagkiling sa akin dahil kayo ay wala sa akin. Ikaw. Inis ni Julio Morgan kay Tear. Siya nga ay lubos na may pagkiling kay Tear dahil naramdaman ni Julio na siya ay nagdulot ng labis na problema sa Six Doors. Isa pa, wala siyang ideya kung bakit ganoon kataas ang pagpapahalaga ng kanyang superior, Green Dragon, kay Tear Summers. Mahabang katahimikan ang namayani sa loob ng sasakyan. Hanggang sa nasa 10 antas si Tear sa kanyang laro sa Sokoban na sa wakas ay hindi napigilan ni Julio na magtanong, Tear Summers, hindi ka ba talaga nagtataka kung bakit ka hinahanap ng aming Six Doors? Umalis si Tear sa kanyang laro at iniligpit ang kanyang telepono. Pagkatapos, tinulak niya ang pinto ng kotse. Kumunat ang noo ni Julio. Anong ginagawa mo? Hindi ka karapat-dapat na kalaban sa diskusyon. Kunin mo ang boss mo para kausapin ako, sabi ni Tear. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Julio na agad na nagdilim ang ekspresyon. Bilang isa sa 33 sugo ng 6 na pintuan, si Julio ay may malaking awtoridad at ang kanyang katayuan sa loob ng organisasyon ay itinuturing na makabuluhan. Gayunpaman, kasalukuyang nakatingin sa kanya si Tear. Kahit sino pa ay makaramdam din ng inis. At lalong-lalo na dahil medyo matagal nang nagpaparaya si Julio kay Tear. Tumayo ka dyan. Pumaba ng sasakyan si Julio at hinawakan ang balikat ni Tear. Hey! Umisi si Tear, bahagyang itinaas ang mga balikat. Nakaramdam ng lakas si Julio at agad siyang napabalikwas. Mas exaggerated pa ang eksenang ito kaysa sa mga pinalabas sa martial arts movies. Ano ito, sumpa ni Julio, kinurot ng mahigpit ang mga kilay habang namumuo sa puso niya ang pagkatalo. Nakakuyom ang kamao. Sa sandaling iyon, nagpasya si Julio na makipag-away ng totoo kay Tear. Ngunit, bago pa man siya makalapit kay Tear, biglang may sumigaw na boses mula sa kabilang kalye, Julio, tumigil ka nga. Hindi ka pa ba napahiya sa sarili mo? Walang kamalay-malay na napatigil si Julio sa kanyang mga galaw nang mapansin ang pagtataka sa kanyang mukha. Boss, wala ka bang pinuntahang negosyo? Bakit ka nandito? Ang nakatayo doon ay walang iba kundi ang Green Dragon. May tabako sa pagitan ng kanyang mga daliri, ang lalaki ay maluwag na naglakad palapit sa kanila. Habang papalapit ang Green Dragon, agad na bumaba ng sasakyan ang 2 pang miyembro ng Six Doors para galangin siyang batiin. Umalis ka na, mapapahiya ka lang sa akin kung magstay ka dito. Umaway si Green Dragon sa inis. Halatang hindi siya nasisiyahan sa inasal ni Julio kanina. Boss, ang lalaking ito. Julio, nagsisimula ka ng sumuway sa akin, sabi ni Green Dragon. Natigilan si Julio, sa wakas ay napagtanto niya na siya ay lumampas sa kanyang mga hangganan. Mabilis siyang sumakay sa red flag at umalis kasama ang 2 pang miyembro ng Six Doors. Agad namang nagtama ang mga mata ni Tear kay Green Dragon. Nagkita tayong muli, Tear Summers. Inilabas ng Green Dragon ang kanyang pinahahalagahang Cuban cigars. Gusto mo ba ng isa? Tinanggihan ni Tear ang kanyang mabuting kalooban at sinabing, hindi ako sanay sa ganyan. Hehe, hindi ka talaga marunong mag-enjoy sa buhay. Habang nagsasalita siya, itinuro ng Green Dragon ang isang lugar sa malapit. May coffee shop doon. Bakit hindi tayo tumungo at mag-usap ng maayos? Hinihintay pa ako ng misis ko sa bahay. I don't have the time, sabi ni Tear na simpleng pagtanggi na naman sa kanya. Buntong hininga, nagpakawala ng buntong hininga si Green Dragon, tila bigo. Nang hindi nagpapatalo, sinabi ni Tear, Green Dragon of Six Doors. Kung tama ang hula ko, may iba pang tinatawag na White Tiger, Red Phoenix, at Black Turtle sa 6 na pintuan ninyo. Sa ilalim ng gatekeeper ng organisasyon, kayong 4 ay itinuturing na pangalawa sa utos, hindi ba? Umiti si Green Dragon. Kalahating tama lang ang nakuha mo. Anong ibig mong sabihin? Dahil kami ay bantay ng Six Doors, sabi ni Green Dragon. Imposible yan, umiling si Tear. Ang Six Doors ay napakalakas na organisasyon. Sa iyong mga kakayahan, hindi ka karapat-dapat na maging pinuno nito. Napakadirekta ni Tear sa kanyang mga salita na nagpapakita ng walang paggalang sa Green Dragon. Kung ito ay sinabi ng sinuman, ang Green Dragon ay agad na tumalikod sa kanila. Gayunpaman, si Tear ang nagsabi nito, kaya hindi nagalit si Green Dragon.
Ahaha, kapag sinabi kong gatekeeper, hindi ko sinasadya ang pinuno ng Six Doors. Ako mismo, Holy Tiger, Red Phoenix, at Black Turtle, ay itinuring na apat na gatekeeper ng Six Doors. Kami ang namamahala sa silangan, timog ng Celestial Empire, kanluran, at hilagang mga rehiyon ayon sa pagkakabanggit. Banal na tigre. Natigilan si Tyr. Bakit ito banal at hindi puti? Umalaklak si Green Dragon. Nickname lang yan. Wag mo na masyadong isipin. Gayunpaman, naramdaman ni Tyr na may mali. Parang may kakaibang kwento sa likod ng pangalan ng Six Doors White Tiger. Ngunit dahil nag-aatubili ang Green Dragon na ibunyag, hindi idiniin ni Tyr ang bagay na iyon. Patuloy na sinabi ng Green Dragon, mayroon pa kaming isang commander sa itaas namin. Siya ang tunay na boss, at higit sa amo na ito, ay isang senado. Kaya, kaming apat na gatekeeper sa Six Doors ay pangatlo lamang sa command. Sa madaling salita, kami mga mules lang na nagsisilbi sa frontline sa ulan at umaraw. Umalaklak si Tyr. Naaliw siya sa metapora ni Green Dragon, at sa ngayon, medyo nakaka-relax ang pakiramdam niya. I've changed my mind. Nauuhaw ako bigla, kaya hindi masyadong masama ang pag-inom sa coffee shop, sabi ni Tyr. Sure. But you have to treat this time, sagot ni Green Dragon. Napabuntong hininga si Tyr. Opisyal ka ng gobyerno, paano ka naging maliit? Isang bagay iyon, at isa pa ito, sagot ni Green Dragon. I've helped you solve such a huge problem today. Hindi mo ba ako kailangang pasalamatan? Totoo yan. Hindi na nagsalita si Tyr at tinungo ang coffee shop kasama si Green Dragon. Nakahanap sila ng pribadong silid, na upo, at bawat isa ay nag-order ng isang tasa ng Dragon Well Tea. Tinikman ni Tyr ang kanyang tsaa bago sinabing, mula sa Goddess Mountain hanggang Con City, pagkatapos ay dito na sa Strego City. Hindi ba napapagod ang Six Doors na sundan ako? This is our job. Kahit nakakapagod, we have to pull through, sagot ni Green Dragon. Umalaklak si Tyr. Spill. Ano nga ba ang gusto ng Six Doors? Sumagot ang Green Dragon, nabalitaan ko na mayroon kang iniisip na ilipat ang Regal Palace pabalik sa Celestial Empire para bumalik ito sa pinagmulan nito. At hindi ba ang ating Six Doors ay espesyal na itinatag para sa pamamahala ng mga organisasyon tulad ng sa iyo? Ang iyong Regal Palace ay napakalakas at maimpluwensyang organisasyon. Kung babalik talaga ito sa Celestial Empire, hindi ba sa tingin mo kailangan nating bantayan ng mabuti? Napangisi si Tyr. We're an upright and legal corporation that intends to return to the country and contribute to the prosperity of our motherland. You won't be able to control us. Green Dragon, bakit hindi ka nalang diretso sa punto? Umalaklak si Green Dragon. Totoo iyon. Nabalitaan ko na mayroon kang lubos na ambisyon para sa iyong pagbabalik sa bansa. Para sa kapakanan ng pagbagsak ng iyong pangunahing pamilya, hindi ka titigil sa wala upang masakop ang timog. Ang aming Six Doors ay pangunahing namamahala sa pagkakasunod-sunod ng lahat ng first-rate elite na pamilya, super first-rate na pamilya, at royal family sa loob ng bansa. Pinamamahalaan din namin ang mga nakatagong pamilya at underground na mundo ng Celestial Empire. Dear Summers, ang layunin mo ngayon dito sa Strego City ay ang kunin ang buong Southern Region, kaya sabihin mo sa akin, hindi ba dapat binabantayan ka ng ating Six Doors? Kabanata 552. Tip A ng isang lalaki kapag siya ay nababa. Dapat. Tumango si Tyr Summers. Ngunit itong tinatawag na first-rate na pamilya ng Timog ay dapat na hindi gaanong mahalaga sa iyong anim na pintuan. Ang Julio Morgan na iyon ay dapat na higit pa sa sapat. Hindi na kailangan para sa iyo, isa sa apat na gatekeeper, na pumunta dito ng personal. Pinaikit ni Green Dragon ang kanyang mga mata at sinabing, Dear Summers, mukhang kilalang kilala mo ang Six Doors. Iniimbestigahan mo na ba kami? Pero kailangan kitang bigyan ng babala ng maaga, maging masipag ka, baka mangyari ang masamang bagay. Ibinaba ni Tyr ang kanyang tsaa. Kilala mo rin ang ating Regal Palace. Kaya, Green Dragon, hindi mo ba kami iniimbestigahan din? Bibigyan din kita ng payo, mag-ingat ka. Kung hindi, kahit na bahagi ka ng Six Doors, hindi kami magpapakita sa iyo ng anumang awa. Hahahala. Tumawa ng malakas si Green Dragon. Gayunpaman, hindi siya sinamahan ni Tyr. Sa halip, inubos niya ang kanyang tsaa ng isang beses at pagkatapos ay tumayo. Tapos ka na ba sa inumin mo? Ako na ang magbabayad.
Umiling ang Green Dragon, sumagot, puno pa rin ang tasa ko. Then, bayaran mo ang sarili mong bill mamaya. Aalis na sana si Tyr nang mabilis na tinawag siya ng Green Dragon, sumasang-ayon ang 6 na pintuan namin sa iyong intensyon na sakupin ang katimugang rehiyon at maging hari nito. Maraming mga pamilya sa unang antas sa rehiyong ito, kaya kung haharapin mo sila ng isa sa pamamagitan ng isa, iyon ay mag-aaksaya ng maraming oras. Iyon ang dahilan kung bakit ihihiwalay ng ating 6 doors ang Strego City at iniimbitahan ang lahat ng mga first-rate na pamilya sa timog na magtipon-tipon dito para matalo mo sila hanggang sa nilalaman ng iyong puso. Paano iyon tunog? Tumigil si Tyr. Talagang hinihintay niya ang Green Dragon na sabihin ito. Kung maaari mong kunin ang lahat ng mga pamilya sa katimugang first-rate na magtipon-tipon sa Strego City, talagang makakatipid ako ng maraming oras at abala. Ano ang iyong kalagayan? Sabi ni Tyr. Umigop ng tsaa si Green Dragon bago ngumiti. Anong kondisyon? Sumagot si Tyr, stop pretending, Green Dragon. Texdors ay sadyang lumapit sa akin at nag-alok ng napakaraming tulong sa sarili mo. Dapat may kondisyon ka para sa akin. Spill. Handa kang ihiwalay ang Strego City at gawing battlefield. Isasama mo rin ang lahat ng first-rate na pamilya sa South sa iyong chessboard. Ano ang kondisyon mo para dito? Nakangiti pa rin, inilapag ni Green Dragon ang kanyang tsaa. Kapag naalis mo na ang pamilya Jones at nagsimula na ang iyong laro sa chess sa Southern Region, sasabihin ko sa iyo kung ano ang kondisyon. Paano iyon? Pinitik siya ni Tyr ng gitnang daliri at sinabing, suit yourself. Pagkatapos noon, umalis si Tyr sa pribadong compartment at naglagay ng 200 box sa counter bago umalis sa lugar. Sa oras na bumalik siya sa apartment, madilim na sa labas. Nang makitang bumalik si Tyr, ang malaking batong nakasabit sa puso ni Winifred ay tuluyan ng nakapahinga. Honey, you're finally back. How did it go? Hindi ka naman nila ginugulo diba? Nag-aalalang tanong ni Winifred nang makapasok na si Tyr sa pinto. Okay lang ako, sweetheart. Hinalikan ni Tyr si Winifred sa noo. I've settled things at the Southern Business Association. Sa ilang araw, ang asosasyon ay malulusaw at ang pamilya Saxton ay mawawala. Talaga. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Winifred si Tyr. Kailan pa ako nagsinungaling sa iyo? Isa rin itong magandang pagkakataon para sa Autumn Field na subukan ang resolusyon ng ating mga kasosyo sa negosyo. Bukas ng umaga, ilabas ang salita na nagsasabing ang mga nagpasya na itigil ang lahat ng relasyon sa negosyo sa Autumn Field, at mga kumpanya na naninirang puri sa atin ay mawawala ng pagkakataong makatrabaho ang Autumn Field sa hinaharap, sabi ni Tyr. Kaya ba talaga natin yun? Tanong ni Winifred. Walang magiging problema, may kumpiyansa na sagot ni Tyr. Sige. Kinaumagahan, ginawa ng Autumn Field Group ang itinuro ni Tyr at namahaji ng notice sa bawat business partner nila sa Southern Region. Sa pagtanggap ng abisong ito, ang bawat kumpanya sa katimugang rehiyon ay agad na inisip ang Autumn Field bilang isang biro. Ngayong inaatake sila ng Southern Business Association at nasa isang delikadong sitwasyon, gaano pa sila kalakas ng loob na maglabas ng ganoong paunawa? Ano ang ibig sabihin nito ng Autumn Field Group? Naisip ba nila na ang iba't ibang malalaking korporasyon ay namamalimos na magtrabaho sa kanila mamaya? Anong biro? Ang bawat kumpanya na nakipagtulungan sa Autumn Field ay iniiwasan na sila ngayon tulad ng salot. Ilang kumpanya pa nga ang nagpawalang bisa sa kanilang mga relasyon sa negosyo sa Autumn Field kahapon. Malapit nang bumaba ang Autumn Field, kaya sino pa rin ang magmamakaawa sa kanila? Agad na natuwa ang katimugang rehiyon. Nagpost pa ang Southern Sophistication ng isang artikulo na nagbubunyag ng abiso para samahan sila ng mga mamimili sa panlilibak din sa Autumn Field. Sa pagsisikap ng Southern Business Association na sirain ang Autumn Field, ang Southern Sophistication ay itinuring na pangunahing frontliner. Ginawa ng kumpanya ng media ang lahat sa kanilang kapangyarihan para subukang year-okan ang Autumn Field hanggang mamatay. Sa katunayan, ang Southern Sophistication ay walang anumang sama ng loob laban sa Autumn Field. Ang parehong mga partido ay kahit na nagtutulungan ng kaaya-aya sa lahat ng ito, na nagpapanatili ng isang magandang relasyon. Kaya naman, ang pag-uugali na kasalukuyang ipinapakita ng Southern Sophistication ay lubhang nakakabigo. Ang Southern Sophistication ay naglalagay lamang ng labis na pagsisikap sa pag-asang mapasaya ang pamilyang Saxton. Kung tutuusin, miyembro din sila ng Southern Business Association.
Dahil hiniling ng pamilyang Saxton na sirain ng Southern Business Association ang Autumn Field, at nagkataon na may ganoong kakayahan ang Southern Sophistication, natural nilang gagamitin ang kanilang mga perks para patunayan ang kanilang sarili. Dahil dito, siguradong tatanggap ng papuri ang kumpanya ng media mula sa pamilyang Saxton. Ang kanilang katayuan sa loob ng alyansa ay lalago lamang, at ang kanilang awtoridad ay magiging mas malaki, sa huli ay magreresulta sa paglago ng mga benepisyo na kanilang aanihin. Sa sandaling iyon, sa opisina ng Pangulo ng punong tanggapan ng Southern Sophistication. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malaking tiyan ng beer ang nakaupo sa upuan ng Pangulo, humihit-hit ng tabako habang nag-scroll sa mga post sa mga forum. Ang lalaki ay may suot na tusong ngisi. Autumn Field Group, huwag mo akong sisihin, Rob Jackman, para sa pagsipa ng isang tao kapag siya ay down. Sisihin mo ang sarili mo sa paghingi nito. Sa lahat ng tao, bakit kailangan mong saktan ng pamilya Saxton? Kinokontrol ng pamilyang Saxton ang Southern Business Association, tinatawag nila ang mga shot sa corporate world ng Southern Region. Ang pananakit sa kanila ay parang pagpapakamatay. Ang lalaking ito na nagngangalang Rob Jackman ay ang boss ng Southern Sophistication. Maya-maya lang ay may kumatok sa pinto ng opisina niya. Tinawag sila ni Rob na pumasok. Isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasot ang pumasok sa pintuan. Si Hector Walker iyon. Hindi ka ba Mr. Hector Walker, ang bagong presidente ng Walker Technologies ng Con City? Para saan ka pumunta dito? Sa katunayan, alam na ni Rob kung para saan si Hector. Pagkatapos ng lahat, napakaraming beses na tinawagan ni Hector ang Southern Sophistication, umaasang tatanggalin ng huli ang kanilang mga mapanirang puri na post sa Autumn Field Group. Gayunpaman, tinanggihan lamang ng Southern Sophistication ang kahilingan ni Hector. Hindi lamang nila itinago ang mga paninirang puri na mga artikulo, ngunit nag-post pa sila ng mas masahol pa. Kabanata 553. Pagsisisihan mo ito. Sa desperasyon, si Hector Walker ay nakarating lamang sa Southern Sophistication mula sa Con City sa pag-asang mahikayat sila. Pumasok si Hector at umupo sa tapat ni Rob Jackman. Hello President Jackman, pumunta ako dito para pag-usapan ang mga post patungkol sa Autumn Field. Gayunpaman, bago pa matapos si Hector, pinutol siya ni Rob, Mr. Walker, ang paksang ito ay sarado na para sa talakayan, sabi niya na may bastos ng ngiti. Ano? Agad na kumunat ang noo ni Hector. Ang mga artikulong iyon tungkol sa Autumn Field sa mga forum ay pawang paninirang puri. Ang Southern Sophistication ay kailangang gumawa ng isang bagay tungkol sa mga ito sa halip na pabayaan ang mga ito o maging ang apoy. Bilang pinakamalaking bagong forum ng media sa katimugang rehiyon sa loob ng bansa, kailangang pasanin ng Southern Sophistication ang legal na pananagutan sa mga naturang aksyon. Humisi si Rob. Are you threatening me? Legal responsibility. If you're so capable, have me arrested. Ahaha, Hector, let me be honest with you. So what if ang ating Southern Sophistication ay sadyang umatake sa Autumn Field? Sino ang nagsabi kay Autumn Field na bulag na saktan ang Southern Business Association at ang pamilya ng Saxton? This isn't negotiable. Pumalik ka at sabihin kay Winifred Zia na hintayin ang kanyang pagbagsak. Ikaw. Galit na galit si Hector. So, Rob Jackman, handa ka nang lumaban sa Autumn Field. Tumawa si Rob. Mukhang nagkakamali ka. I'm not set on going against Autumn Field, I'm set on destroy you lot, hahaha. Huwag mong pagsisihan ang desisyong ito, babala ni Hector na may seryosong tono. Magsisisi. Bakit ako magsisisi? Humisi si Rob. Malapit nang bumaba ang Autumn Field. O naisip mo ba na ang Southern Sophistication ay babalik at humingi ng pabor sa iyo? Anong biro? Siguradong pagsisisihan mo ito. Tumango si Hector at tumalikod na para umalis. See yourself out, sabi ni Rob, na nakangiti. Malinaw sa kanyang mga mata ang pangungutya, wala siyang balak na pigilan si Hector. Pagkaalis ni Hector, ipinagpatuloy ni Rob ang paghit-hit ng kanyang tabako habang masayang nag-scroll sa mga post sa forum. Gayunpaman, biglang nag-pop up ang isang notification sa kanyang screen. Ang pinuno ng pamilyang Saxton ng Strego City, si Hendrik Saxton, ay nahuli para sa panunuhol, pagpatay, blackmail, panggagahasa, at iba't ibang mga kaso.
Bilang karagdagan, ang pamahalaan ng Katimugang Rehiyon ay nagtatag din ng isang dalubhasang pangkat upang mag-imbestiga sa Southern Business Association. Ano? Hingal na sabi ni Rob. Tumalon mula sa kanyang upuan sa balitang ito, isang pakiramdam ng pangamba ang agad na sumalakay sa kanyang katawan. Imposible ito. Anong klaseng biro ito? Chismis ba ito? Paano maaaresto si Hendrik Saxton? Dapat fake news ito. For the sake of attention, handang habi ng media ang lahat ng uri ng kwento sa panahon ngayon. Si Rob ay nakatitig sa screen, pinagmumura ang balita, ganap na nakakalimutan na siya rin ay bahagi ng industriya ng media. Gayunpaman, hindi ito chismis. Nang hapong iyon, patuloy na inilabas ang mga negatibong balita tungkol sa Southern Business Association. Maging ang mga reporter ng Southern Sophistication ay nakakuha ng kaunting impormasyon sa pamamagitan ng kanilang sariling mga channel. Wala sa mga balita ay ginawa. Lahat ng iyon ay totoo. Kasunod ng mga ulat na ito, ang mga paparating na anunsyo ay malapit nang magwala sa online na mundo ng Katimugang Rehiyon tulad ng isang buhawi na nilalamon ang mga ito. Kinaumagahan, mas malaking balita ang inilabas. Ang iba't ibang krimen na ginawa ng Southern Business Association sa mga taong ito ay napatunayan. Ang mga opisyal ay nagpasya na gumamit ng matinding mga hakbang laban sa asosasyon, at sila ay agad nabubuwagan. Hindi nagtagal matapos ipahayag ang balitang ito, nakatanggap ang Southern Sophistication ng liham mula sa gobyerno, na nagpapalam sa kanila ng pagbuwag ng Southern Business Association. Kahit hawak na niya ang opisyal na sulat, atubili pa rin si Rob na maniwala na totoo ito. Tila sa parehong sandali, nakatanggap siya ng isa pang liham. Galing din ito sa gobyerno, at nang mabasa ni Rob ang nilalaman nito, natulala siya. Bilang isang tumor ng Southern Corporate World, ang Southern Business Association ay inalis ng gobyerno. Gayunpaman, ang Southern Corporate World ay kailangan pa ring magtulungan, upang tulungan ang isa't isa at bumuo ng kamay sa kamay. Kaya, pagkatapos ng pagbuwag sa Southern Business Association, isang bagong alyansa ang nabuo sa lugar nito. Ang bagong alyansang ito ay tatawaging Southern Commerce Chamber, kasama ang presidente ng Autumn Field Group, si Miss Winifred Zia, bilang tagapangulo nito. Ano? Para siyang tinamaan ng kidlat, tumalon si Rob mula sa kanyang upuan. Hindi niya napigilan ang sarili na manginig buong buo. Imposible. Imposible ito. Ano lang ang nangyayari? Southern Commerce Chamber. Anong Southern Commerce Chamber? Bakit si Winifred Zia ang chairwoman ng Southern Commerce Chamber? Mabilis na kinuha ni Rob ang kanyang telepono at gumawa ng ilang mga tawag. Lahat sila ay sa mga presidente ng iba't ibang malalaking kumpanya na mga miyembro din ng Southern Business Association. Kahit na nag-issue sa kanya ang gobyerno ng mga liham, kahit na ang buong internet ay nagpapakalat ng balita tungkol sa pagdisband ng asosasyon at ang formation ng Southern Commerce Chamber, si Rob ay nag-aatubili pa ring maniwala na ito ay totoo. Kung wala siyang ginawang anumang bagay upang salakayin ang Autumn Field dati, maaaring tinanggap na niya ang katotohanan ito sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, kung ang alyansa ay ang Southern Business Association o ang Southern Commerce Chamber ay hindi makakaapekto sa kanya. Pero ngayong nakahukay na siya ng sarili niyang libingan, nagpapanik si Rob. Hindi nagtagal, natapos ang unang tawag at umagos mula sa kabilang dulo ang boses ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kumusta Miller, kumusta ka na? Mababaw na bati ni Rob. Ang lalaking kausap niya ay isang lokal na negosyante ng Strego City at kapwa miyembro ng asosasyon na noon pa man ay may mabuting pakikitungo kay Rob. Kuya Jackman, naging maayos naman ako. Paano ka? May problema ba? Tanong nung isa pang lalaki. Mabilis na sinabi ni Rob, Brother Miller, gusto kong magtanong tungkol sa Southern Business Association. Ano ang nangyayari? Nadisband na ba talaga ito? Tama, Kuya Jackman. Tiyak na natanggap mo rin ang mga liham mula sa gobyerno, hindi ba? Ang Southern Business Association ay tapos na. Isang bagong alyansa na pinangalan ng Southern Commerce Chamber, ay itatatag, kasama ang presidente ng Autumn Field Group, si Miss Winifred Zia, bilang chairwoman nito. Sa karagdagan, ang mga direktor ay muling ihahalal sa bagong alyansa. Tama, kapatid na Jackman, ang iyong Southern Sophistication ay itinuturing na isang malaking korporasyon sa Timog, at ikaw ay gumagawa ng bagong media upang magbot. Kung mag-a-apply ka para sa isang direktor na posisyon, may mataas na pagkakataon na magtagumpay ka, sabi ni Miller. Mag-apply para sa posisyon ng isang direktor. Ungol ni Rob, malapit nang umiyak.
Lubusan niyang sinaktan ng Autumnfield Group, kaya kalimutan ang posisyon ng isang direktor, maaaring masira pa ang kanyang Southern sophistication kapag nabuo ang bagong alyansa. Ngunit Brother Miller, ito ay hindi lohikal. Sa pamilyang Saxton dito, paano masisira ang samahan? Ito ay isang biro, hindi ba? Ang pamilyang Saxton ay napakalaking tribo at malalim ang pinag-ugatan nila sa Strego City. Walang nagawa ang gobyerno sa kanila nitong mga nakaraang taon, kaya bakit biglang nagbago? Tanong ni Rob. Ang pamilya Saxton. Agad na tumawa si Kuya Miller. Kuya Jackman, wala ka bang ideya? Tungkol saan? Kagabi lang, natanggal ang pamilya Saxton. Tuluyan na silang nawala sa Strego City. Kabanata 554. Ang pamilya Saxton, nawasak. Paano masisira ang pamilya Saxton? Sila ay isang piling pamilya sa Strego City, na sinasabing mga inapo ng dakilang mga ngalakal, si Shen Wansan. Gayun din, sa pamamagitan ng paggamit sa Southern Business Association upang i-blackmail ang iba sa mga taong ito, ang pamilya Saxton ay malapit nang maabutin ang pamilyang Jones, na huling nirerango sa mga unang tribong Yate ng lungsod. Paano malipol ang gayong malaking pamilya sa magdamag? Walang ideya si Rob Jackman na kagabi, ang mga negosyo ng pamilya Saxton sa iba't ibang industriya ay marahas na inatake. Maging ito online, offline, o kahit sa ibang bansa, ang bawat isa sa kanilang mga kumpanya ay hinarap ng mga nakamamatay na suntok. Ang mga presyo ng bahagi ng pamilya Saxton ay bumagsak din sa maikling panahon ng 30 minuto, habang ang kanilang mga anghel na pamumuhunan sa ibang bansa ay gumuho din. Dahil ang pamilya Saxton ay nakagawa ng napakaraming kalupitan sa paglipas ng mga taon, nagpasya ang mga awtoridad na imbestigahan silang mabuti. Maraming matataas na opisyal ng pamilya Saxton ang inalis. Nang masuri ang kanilang background, bago pa man magkaroon ng oras ang pamilya na ipahayag ang pagkabangkarote, nawala na lang sila sa Strego City. Bumagsak ang telepono ni Rob mula sa kanyang kamay kasabay ng malakas na kalabog. Napasandal siya sa kanyang upuan na mukhang namumutla. Tapos na. Tapos na ang lahat. Naghukay na ako ng sarili kong libingan. Panay ang paghampas ni Rob sa sariling noo, para bang nawawala. Ang kanyang plano ay walang awa na year-okan ang Autumnfield Group, upang siya ay gantimpalaan ng pamilya Saxton. Ngunit sino ang nakakaalam na ang huli ay nahuling ibinaba kaagad? Ang pagkamatay ng pamilya Saxton ay wala sa kanya. Ang pangunahing problema niya ngayon ay ang Southern Commerce Chamber ay lumitaw sa corporate world ng Southern Region, na pinamumunuan ni Winifred Zia. Kaya, ano ang dapat niyang gawin ngayon? Agad na umiyak ng malakas si Rob. Sa sobrang takot, mabilis niyang inutusan ang kanyang mga nasasakupan na tanggalin ang lahat ng negatibong post tungkol sa Autumnfield mula sa forum ng Southern Sophistication. Sabay-sabay, ibinukod nila ang ilan sa mga pinakasikat na column para mag-post ng mga artikulong naglilinis sa pangalan ng Autumnfield. Pagamat medyo huli na upang ayusin ang sitwasyon, mas mabuti na ito kaysa sa wala. Malakas pa rin ang survival instincts ni Rob. Kasabay nito, sa Con City, si Hector Walker at ang iba pa ay nakatanggap ng balita tungkol sa pagbuwag ng Southern Business Association at pagkawasak ng pamilyang Saxton. Ang lahat sa Autumnfield Group ay sumabog sa malakas na tagay. Sa nakalipas na ilang araw, ang bawat hibla sa katawan ni Hector ay tensyonado habang nagsisikap siyang lutisin ang mga pag-atake sa Autumnfield na inilunsad ng Southern Sophistication. Dahil sa tiwala, ipinasa sa kanya ng kanyang kuya na si Henry Walker ang Walker Technologies, at ibinigay din sa kanya ang autoridad ng pamamahala sa mga online na operasyon ng Autumnfield. Kaya naman, hindi papayagan ni Hector ang anumang mga sakuna. Bagamat bumuti na ngayon ang mga bagay, nakaalerto pa rin si Hector. Habang naghahanap siya ng mga bagong lokal na kasosyo sa negosyo sa bagong industriya ng media, tumunog ang kanyang telepono. Rob Jackman. Nang makita ang caller ID, biglang may pumasok sa isip ni Hector at hindi sinasadyang napangiti siya. Pagsagot sa tawag, sinabi ni Hector, "Mr. Jackman, ano na? Hindi ko akalain na tatawagan mo ako sa iyong sariling pagsang-ayon. Sumikat ba ang araw mula sa kanluran ngayon?" Mukhang natarante si Rob sa kabilang linya. Muntik na siyang umiyak. "Kuya Walker, please stop teasing me. I was wrong. I know my faults now. Dapat hindi ko na inatake ang Autumnfield Group at gusto kong magbawi. Inalis ko na ang lahat ng negatibong balita tungkol sa Autumnfield Group sa Southern Sophistication."
Pinaplano rin naming ialok ang lahat ng aming pinakasikat na column para i-promote ang tatak ng Autumn Field ng walang bayad, alok ni Rob. Wow! Kuya Jackman, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit bigla kang nagbago ng isip? O mali ba ang nainom mong gamot ngayon? Your Southern Sophistication is such a huge new media website. To suddenly be so kind to Autumn Field, ito ba ay isang uri ng scheme? Pang-aasar ni Hector. Mabilis na sumagot si Rob, I wouldn't dare ta. I really wouldn't. Kahit na ang aming kumpanya ay sakta ng emperador mismo, hindi kami mangangahas na pukawin ang Autumn Field Group. Hehe, pero sabi mo gusto mong tapaka ng buo ang Autumn Field last time, sagot ni Hector. Si Rob ay napilitang kumain ng uwak. Sa pag-iisip ng dating kay abangan ni Rob, nagkaroon ng gana si Hector na sampilan siya hanggang mamatay. Napakawalang puso ng lalaki noon, ngunit ngayon, tumatawag siya para humingi ng awa at sumuko sa kanila. Naisip ba niya na sapat na ang isang paghingi ng tawad para malutas ang pinsalang ginawa ng Southern Sophistication sa Autumn Field? Anong biro? Mr. Walker? Rob Jackman, was wrong. My Southern Sophistication has done, Autumn Field wrong. Mangyaring ipasa ang aking paghingi ng tawad kay Miss Winifred Zia. We have been working pleasantly with each other all this while, kaya dapat mayroon pa rin tayong kaunting naiwan ang pagkakaibigan, hindi ba? I'll try. Simpleng sagot ni Hector bago ibinaba ang tawag. Working pleasantly. The hell with your excuses. Kung ang iyong Southern Sophistication ay handang magpakita sa amin ng awa alang-alang sa tinatawag na pagkakaibigan na ito, hindi sana umabot sa ganito ang mga bagay. Ngayong bumalik na ang Autumn Field, gusto mo sa halip na gumuho sa aming paanan. Agad na tinawagan ni Hector si Winifred at sinabi sa kanya ang tungkol sa kaso ng Southern Sophistication. Matapos siyang marinig, bumantong hininga si Winifred. Hindi na siya ang malambot at mahinang babae na dati. Kahit na siya ay mabait pa, ang mundo ng korporasyon ay isang larangan ng digmaan. Kapag ang sitwasyon ay nangangailangan ng determinasyon, hindi siya dapat mag-alinlangan. Mr. Walker, mula ngayon, hindi mo na kailangang humingi ng payo sa akin tungkol sa mga ganitong issue. Basta gawin mo ang gusto mo. Dati, ang aming Autumn Field Group ay nag-anunsyo na ang mga kumpanyang sumuko sa amin ay mawawalan ng pagkakataong magtrabaho sa amin ulit. Hindi kami nagbibiro, sabi ni Winifred. Mariing tumango si Hector sa kabilang linya ng tawag. Naiintindihan ko, Miss Winifred. Ngunit talagang may kakayahan ang Southern Sophistication. Kung hindi tayo makikipagtulungan sa kanila, kailangan nating magbukas ng bagong channel sa lalong madaling panahon, dahil ang bagong media ay naghohost pa rin ng pinakamaraming trapiko para sa ating online na negosyo. Sumagot si Winifred, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito o maghanap ng mga bagong channel na mapagtutulungan. Lumabag din ang Southern Sophistication sa maraming batas sa paglipas ng mga taon at kasalukuyan silang sinisiyasat. Sa loob ng ilang araw, siguradong aalisin na ang presidente ng kumpanya na si Rob Jackman. Ang paratang lang niya na paninirang puri sa ating Autumn Field ay sapat na para mabangkarote siya. At saka, ang mga paglabag na ginawa niya sa mga nakaraang taon ay sapat na para hatulan siya sa kulungan habang buhay. Ihanda ang iyong sarili. Kapag may nangyari sa pagtatapos ni Rob Jackman, ang ating Autumn Field Group ay kukuha ng Southern Sophistication. Kunin ng Southern Sophistication. Natigilan na sabi ni Hector. Ito ay masyadong walang awa. Ang pagkuha ng Southern Sophistication ay sadyang hindi maisip. Ano? May problema ba? Tanong ni Winifred. Mabilis na umiling si Hector at ngumiti. Walang problema, Miss Winifred. No problem at all. Kabanata 555. Saxton Manor. Halos hindi mapigilan ni Hector Walker ang kanyang pananabik. Bigla niyang napagtanto na ang presidente ng Autumn Field ay hindi mas mababa sa sinumang tao. Ang kanyang kalupitan ay hindi kapanipaniwala. Nangangailangan ito ng lakas ng loob upang maging determinado sa pagkuha ng Southern Sophistication. Kung magagawa nila ang gawaing ito, magiging mas madali ang mga online na operasyon, dahil magagawa ng Autumn Field ang kanilang sariling mga bagong promosyon sa media. Then, all is well. Sabi nga sa kasabihan, one only learns from one's mistakes, ani Winifred. Ang ating Autumn Field ay labis na nagdusa dahil sa Southern Sophistication, at sa wakas tayo ay sinakal nila. Hindi na dapat maulit ang ganitong bagay. Mr. Walker, I'll be leaving this to you.
Magsalita ka lang kung may kailangan ka. Alright, Miss Winifred. Don't worry. Nothing will go wrong. Give me a week's time and I'll have this all settled for you, sabi ni Hector. Magaling. Matapos ibaba ang tawag, huminga ng malalim si Winifred bago sumili ang isang masayang ngiti sa kanyang mukha. Sa tabi niya, inabutan siya ni Tear Summers ng isang basong tubig. Kumuha ng tubig. Buong umaga ka tumatawag. Lahat ay humihingi ng iyong awa ngunit lahat sila ay tinanggihan mo. Ano ang naramdaman? Umigop ng tubig si Winifred bago sumagot, "Hobby, hindi ba ako masyadong nagmamadali kanina?" At ang ilan sa mga collaborations ay medyo mahalaga sa ating Autumn Field Group. Hindi. Ang gusto kong makita ay ang antas ng pangangibabaw na ito. Upang maayos na pamahalaan ang isang negosyo, kailangan mo munang maging totoo sa iyong salita. Kami ay brutal na mapurol sa kanila ngunit walang nakinig. Ngayong natupad na namin ang aming mga layunin, hindi nila tayo masisisi kung bakit hindi sila naawa. Tungkol sa mga kasosyo sa negosyo, hindi na kailangang mag-alala. Ang Katimugang Rehiyon ay napakalaking merkado. Kapag naging chairman ka ng Southern Commerce Chamber, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa walang kasosyo sa negosyo, paniniguro ni Tear. Tumango si Winifred. Hobby, paano mo ito nagawa? Paano mo nagawang tulungan si Autumn Field na makabalik sa ganoong kaikling panahon? Nagawa mo pang sirain ang Southern Business Association at ang pamilyang Saxton. This is too incredible. Hehe, tumawa si Tear. Nakalimutan mo na ba na laging ganito ka-wild ang asawa mo? Wild. Ikaw ba? Pero syempre. Niyakap ni Tear si Winifred na may malademonyong mukha. Hindi lang ang asawa mo wild sa labas, wild din siya sa bahay. Dapat ba nating i-verify? You big meanie. Namula si Winifred. Past daylight ngayon. Hinawi ni Tear ang mga kurtina. Sarado ang mga kurtina at patay ang mga ilaw, di ba gabi na? Pilasan mo, mahal. Si Blair ay humihingi ng kapatid, pero bakit walang reaksyon mula sa tiyan mo? Wala rin akong ideya. Walang magawa si Winifred. Bakit hindi tayo magpa-check up sa ospital? Hindi. Biglang naramdaman ni Tear na natapakan ang kanyang dignidad bilang isang tao. I heard that trying to conceive a second child is always harder than the first. Ito ay isang natural na pangyayari. Kailangan lang nating masigasig na gawin ang ating takdang aralin gabi-gabi at malapit na tayong magka-baby. Magtiwala ka sa akin. Talaga. Yup. Hinding-hindi magsisinungaling ang asawa mo sayo. Sarado ang mga kurtina at patay ang mga ilaw, kalmado ang kapaligiran sa loob ng apartment. Sa mga susunod na araw, ang Autumn Field Group ay nakatanggap ng hindi mabilang na mga tawag sa telepono. Nagpadala pa nga ng mga kinatawan ng ilang kumpanya sa punong tanggapan ng Autumn Field sa Con City. Ito ang lahat ng mga tao na aktibong umatake sa Autumn Field nang ang huli ay nasa isang krisis. Hindi lang nila pinawalang bisa ang kanilang mga pakikipagtulungan sa Autumn Field, ngunit sinipa rin nila ang kumpanya nang bumagsak ito. Tulad ng Southern Sophistication, gusto nilang ganap na sirain ang Autumn Field. Ngayong bumalik na ang Autumn Field Group, at naging isang makabuluhang presensya sa corporate world ng Southern Region, ang mga kumpanyang ito ay nagpanik. Gusto nilang lahat na buuin muli ang kanilang relasyon sa Autumn Field at muling mag-collaborate. Ngunit tulad ng sinabi ni Winifred sa simula, walang swerte. Dahil napakalupit ng mga kumpanyang iyon, hindi nila dapat sisihin si Autumn Field sa pagiging walang puso ngayon. Sa pagkakataong ito, matatag na ang Autumn Field. Ang mga nakasakit sa kanila ay hindi pinahintulutan ng negosasyon. Hindi lamang puputulan ng Autumn Field ang lahat ng relasyon noon, ngunit tatanggihan din ng kumpanya ang kanilang mga aplikasyon sa Southern Commerce Chamber. Kung gagamitin man o hindi ng Autumn Field ang alyansa para salakayin ang mga kumpanyang ito sa hinaharap, walang nakakaalam. Makalipas ang isang linggo, naayos na ang lahat. Bilang karagdagan, ang Southern Commerce Chamber ay opisyal na nakarehistro, salamat sa tulong ng gobyerno. Sa Autumn Field Group bilang nangungunang korporasyon, si Winifred Zia ang naging chairwoman ng alyansa. Maraming iba pang mga korporasyon na nagpapanatili ng magandang ugnayan sa Autumn Field, na hindi sumipas sa kanila habang sila ay down, ngunit tumulong sa kanila sa kanilang krisis sa halip, ay nabigyan ng pagkakataon na maging mga direktor ng alyansa. Pagkatapos ng pagpaparehistro, opisyal na itinatag ang Southern Commerce Chamber. Hindi ito magiging kasangkapan ng blackmail tulad ng dating Southern Business Association.
Sa halip, susundin nito ang layunin ng pagkakatatag nito at tutulungan ang lahat na umunlad, magkahawak kamay. Kapag naalis na ang problemang ito sa Southern Business Association, sinimulan ng Autumn Field na palawakin ang offline na negosyo nito sa merkado sa timog na rehiyon. Ang sangay nito sa Strego City ay inilunsad sa operasyon, at ang mga offline na tindahan ay nagbukas para sa negosyo. Ang mga produkto ng Autumn Field ay naipadala rin mula sa Con City hanggang sa Strego City, kung saan ipinamahagi ang mga ito sa buong katimugang rehiyon. Hindi binaygo ni Hector si Winifred. Sa ikatlong araw pagkatapos ng kanyang tawag sa telepono kay Winifred, si Rob Jackman ay kinuha ng mga awtoridad. Kasunod ng isang pagsisiyasat, ang Southern Sophistication ay nasa bingit ng pagsasara. Tinamantala ni Hector ang pagkakataong ito para makuha ang Southern Sophistication, at sa sobrang determinasyon, ginawa niya itong pinakamalaking asset ng Autumn Field sa online na mundo ng Southern Region. Ang lahat ay umuunlad sa magandang direksyon. Ngayong tinulungan na ni Tyr si Winifred na ayusin ang isyong ito, oras na para asikasuhin niya ang kanyang negosyo. Ang pangunahing layunin niya dito sa Strego City ay gawing chessboard ang buong Southern Region. Sa sandaling nagsimula ang kanyang laro ng chess, wala nang babalikan. Ating gabi na sa loob ng isang marangyang mansyon. Napakalaki at maluho ang mansyon na ito. Sa tuwing bubuksan ang mga ilaw sa gabi, nagbibigay ito ng kahangahangang pakiramdam. Ngunit lahat ng ito ay nakaraan na. Sa ngayon, halos walang ilaw ang nakabukas sa loob ng mansyon na ito. Tanging mga streetlight lang ang natitira upang ilawan ito. Ito ang manor ng pamilyang Saxton. Isang linggo lang ang nakalipas, ang lugar na ito ay isang eksena ng karahasan, ngunit ngayon, ito ay mukhang malungkot. Matapos gumuho ang pamilya Saxton, inagaw ang lahat ng kanilang mga korporasyon. Marami sa mga inapo ng pamilya at matataas na opisyal ang inaresto. Samantala, kinuha naman ng ibang miyembro ng pamilya ang natira sa kayamanan ng pamilya at tumakas sa Strego City, tulad ng pag-iwan ng mga daga sa lumulubog na barko. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang grupo ng mga tao ang nakatayo sa sala ng Saxton Manor. Ang grupo ay binubuo ng higit sa 50 tao, na ang bawat tao ay may hawak na metal na talim na kumikinang sa gabi. Ang ilan sa kanila ay may dalang baril. Kabanata 556. Paghihiganti ni Master Saxton. Kalahati sa mga taong ito ay mga elite ng pamilyang Saxton, habang ang kalahati naman ay mahuhusay na subordinate ni Sink Dragon. Nakatayo sa harap ng grupong ito ngayon ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may matipunong pangangatawan. May hawak din siyang dagger sa kamay niya. Ang lalaking ito ay si Yaren, ang taong pumatay kay Toby Dragon sa sasakyan. Mula nang siya ay isang brat, si Yaren ay naglilingkod sa ilalim ni Hendrik Saxton. 30 taon na ang lumipas mula noon. Sa lahat ng mga taon na ito, naging mabuti si Hendrik kay Yaren. Tinuring siya ng lalaki na parang kapatid. So tapat si Yaren kay Hendrik. Kaya naman, ngayong ibinaba na si Hendrik, hindi na kayang lunokan ni Yaren ang kanyang galit. Kaya, tinipon niya ang mga mandirigma ng pamilyang Saxton upang ipaghiganti ang pamilyang Saxton. Nakipag-ugnayan din siya sa mga tapat na subordinate ni Sink Dragon, sa pag-asang mahiram nila ang kanilang lakas para pabagsakin ang mga tauhan ni Tyr. Sa sandaling iyon, ang mansyon ay napuno ng isang mamamatay tao na aura. Ang mga taong naruroon ay tapat sa pamilya Saxton o tapat kay Sink. Matapos mapatay si Sink ng mga miyembro ng Wolf's Den, natural na galit ang mga kapatid ni Sink na dumaan sa makapal at manipis na kasama niya. Gusto nilang patayin si Tyr Summers para ipaghiganti ang kanilang kuya, ngunit wala pang aksyon na ginawa hanggang ngayon. Ngayong pinamumunuan na ni Yaren ang tropa, walang pagdadalawang isip na lumapit ang lahat. Siyempre, hindi nila alam na pinatay ni Yaren si Toby. Kung hindi, ang grupo ay nakikipaglaban sa mga tauhan ni Yaren ngayon. Kasalukuyang pinupunasan ni Yaren ang kanyang punyal gamit ang panyo. Ang talim ay kumikinang sa ilalim ng kanyang pangangalaga at sumunod, malapit na itong makatikim ng dugo. Mga kapatid, bumagsak na ang pamilyang Saxton. Alam kong lahat ay nababagabag at naguguluhan. Paano kaya biglang gumuho ang napakalaking pamilya? Masasabi ko lang sa inyo na ang kalaban natin sa pagkakataong ito ay napakalakas. Masyadong malakas. Kaya, para sa operasyon ngayong gabi, kahit na makumplito natin ang ating misyon, walang magiging gantimpala. Ang layunin lang natin ay ipaghiganti si Master Saxton at Sink Dragon. Si Master Saxton ay hindi napakakawalan, kailanman.
Hindi natin siya kayang palayain, pero kaya natin siyang ipaghiganti. Dahil dito, sinulyapan ni Yaren ang lahat ng nag-iingat. Ngayong gabi, baka mawalan tayo ng buhay para kay Master Saxton at Sync Dragon. Kung sino man sa inyo ang gustong umalis ngayon, hindi ko kayo pipilitin na manatili. Lahat ng tao sa grupo ay may determinadong ekspresyon. Isang maskuladong lalaki ang lumapit at nagsabi, "Brother Yaren, dumating na tayo sa puntong ito. Kung ang sino man sa ating mga kapatid ay nakaramdam ng takot, hindi na sila pupunta rito sa simula pa lang. Alam nating lahat kung paano tayo tretuhin ni Master Saxton sa mga nakaraang taon. Kung wala si Master Saxton, wala tayo ngayon dito, kaya huwag na tayong mag-usap at umatake." May iba pang boses na pumapasok din. "Tama na, atakihin na natin. Kung wala si Master Sync, matagal na tayong namatay sa kalye. Hindi na kailangang sabihin pa. Itapon man natin ang ating buhay ngayon, kailangan nating maghayganti. Kuya Yaren, sige sabihin mo sa amin kung ano ang susunod na gagawin namin." Sa 50 tao, wala ni isa sa kanila ang natakot. Sa katunayan, si Yaren ay naghinala na. Nagtanong lang ulit siya para lang makumpirma niya ang resolusyon ng mga taong ito. May grupo ng malalakas na matatapang si Tear Summer sa ilalim ng kanyang utos. Kung maaalis natin ang mga taong ito, ang pagbagsak ng Tear Summers at Autumn Field Group ay magiging mahirap. Nalaman ko ang eksaktong lokasyon ng mga ito. Nakatira sila sa isang bodega sa North District. Ginagamit ng Autumn Field ang lugar na iyon bilang kanilang bodega ng transit. Ngayon, hindi lang natin papatayin ang mga ito, kundi papatayin din natin sila sa kanilang bodega. Pagkatapos nito, pupunta tayo sa apartment ng Autumn Field branch para patayin si Tear Summers, ang kanyang asawa, at ang lahat ng staff ng Autumn Field, deklara ni Yaren. Parang nakaka-agresibo na plano. Sa katunayan, ito ay talagang nakaka-agresibo. Nawalan na ng bait si Yaren at ang grupo niya. At dahil sila ay naging agresibo, maaari nilang gawin ang halos anumang bagay. Sige. Let's do this. Ang lahat ay may dugong mga mata at naglalabas ng mga mamamatay tao na aura. Ibuhos mo ang alak. Pili ni Yaren. Kaagad, may nagbuhos ng mahigit 50 baso ng alak. Hawak ang baso, huminga ng malalim si Yaren bago sinabing, "After drinking this wine, may we never turn back. Cheers, everyone. Cheers." Itinaas ng lahat ang kanilang baso at sabay-sabay na tinapos ang kanilang inumin. Si Yaren ang unang nagbasag ng kanyang baso sa lupa. He then pumped up a fist and yelled, "Let's move out." Ang malaking grupo ay sumakay sa isang dosenang sasakyan at nagmaneho patungo sa bodega ng Autumn Field sa isang agresibong paraan. Maraming barrels ng gasolina sa mga sasakyan. Hindi lang sila papatay ngayong gabi, kundi magsusunog din sila. Ang buwan ay nakabitin sa kalangitan sa gabi at ang simoy ng taglagas ay malamig. Gayunpaman, uminit ang kapaligiran sa loob ng bodega. Sa ikalawang araw ng pagdating ng Wolf's Den sa Strego City, inilipat ni Max Cheever ang lahat ng kailangan nila sa bodega na ito. Ganap niyang ginagaya ang Wolf's Den na mayroon sila pabalik sa Con City. Bilang karagdagan, ang ilan sa mga lobo at mastiff ay ipinadala din. Si Max ay hindi nakapagdala ng masyadong marami sa kanila dahil ang mga hayop ay hindi nasanay sa kapaligiran dito. Sa ngayon, ang mga miyembro ng Wolf's Den ay nasa rurok ng kanilang pananabik. Lahat ng 20 higit na miyembro ay masiglang nagsasanay sa kanilang sarili. Sinabi sa kanila ni Tyr na may paparating na digmaan, kaya lalo silang naging desperado. Masyadong masigla sa loob ng bodega kaya walang nakapansin sa mga nangyayari sa labas. Mahigit 10 sasakyan ang nagmaneho at huminto sa isang bakanteng lupain sa labas ng lugar ng bodega. Tyr rin ang unang tumalon palabas ng sasakyan, muling pinunasan ang kanyang talim gamit ang kanyang panyo. Ito ang lugar. Sunugin itong bodega at pagkatapos ay patayin ang mga tao sa loob, utos niya. Mabilis na inilipat ng grupo ng 50 tao ang mga bar aisles ng gasolina pababa mula sa mga sasakyan at dinala ang mga ito sa bodega, handang ibuhos ang mga ito sa mga gusali. Lahat ng isang biglaang, isang lobo at mastiff nagsimulang tahol na agresibo, gulong-gulo ang grupo. Ang mga bark na ito ay hindi nakakuha ng atensyon ng mga miyembro ng Wolf's Den sa loob ng bodega. Tutal, ang mga hayop ay random na tumatahol ng ganito tuwing gabi. Sa wakas ay hindi nakatiis ang isang tao at inilabas ang kanyang baril para magpaputok ng baril sa isa sa mga mastiff. Bang! Umalangaw-ngaw ang tunog ng putok ng baril sa gabi.
Nakakuha ng bala sa ulo nito, ang Mastiff ay bumulong bago bumagsak sa lupa. Shot your trap and eat a bullet, saway ng lalaki habang nililigpit ang baril. Pagkatapos, binuksan niya ang isang bar aisles ng gasolina at itinaboy ang laman nito sa dingding ng isang bodega. Samantala, sa loob ng Wolf's Den, masigla pa rin ang kapaligiran mula sa masiglang pagsasanay. Hanggang sa makarinig sila ng malabong putok ng baril ay agad na tumahimik ang lahat. Kabanata 557. Massacre. Huminto si Stephen Cole at lumingon sa kalaban niyang si Jamie Sonder. Anong nangyayari? Parang may narinig ako, sabi ni Stephen. Kumunot ang noo ni Jamie. I think may narinig din ako. Iyon ay tunog ng isang gunshot. Agad na inilabas ni Ashblood ang kanyang gray na kutsilyo sa kanyang baywang. May nagpaputok ng gun sa labas. Labas tayo at tingnan natin, sabi ni Martin Jakeman. Dumating din sina Vanessa Harris, Fiona Jennings, at Matthew Collins. Mabilis na nagmadaling lumabas ang grupo ng mga miyembro ni Wolf Den. Nang makarating sila sa entrance, nakita nila si Yaren na nangunguna sa mahigit 50 lalaki habang nagsaboy ng gasolina sa mga bodega. Natigilan ang lahat ng ilang segundo. Napakamot sa likod ng ulo si Matthew, mukhang nalilito. Anong ginagawa nila? Patay na ang Mastiff ko. Sumigaw si Stephen, nag-aalab sa galit habang nakatitig sa Mastiff na nakahiga sa pool ng dugo. Gasoline yan. Nagbubuo sila ng gasolina. Pagod na siguro sila sa buhay. Agad na natauhan ang bawat miyembro ng Wolf's Den. Mga kapatid, narito ang isang tao upang sirain ang ating lupain. Basagin natin sila. Ewuo. Mga tunog na katulad ng mga alulong ng lobo na umalangaw-ngaw sa kalangitan sa itaas ng bodega. Tunay ngang mga alulong sila ng mga lobo, ngunit nahalo rin sa mga sigaw ng labanan ng bawat miyembro ng Wolf's Den. Ang nakakatakot na tunog ay nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Nang mapansin nila kung gaano kakaiba ang kanilang mga kalaban, nagsimulang hindi mapalagay si Yaren at ang kanyang grupo. Habang sila ay tulala pa rin, si Matthew at ang iba pa ay may galit na naningil sa kanila. Masyadong biglaan. Walang build-up. Hindi man lang tinanong ng mga kalaban nila si Yaren at ang grupo nito kung bakit sila nandito bago sila sinuntok. Sa oras na dumating ang grupo ni Yaren, halos 8 na sa kanilang mga kasama ang bumagsak. Ito ang mga taong pumatay kay Sink Dragon pabalik sa tulay. Yung gustong maghiganti, kasuhan mo sila. Sigaw ni Yaren. Hinawakan ng kumikinang na talim sa kanyang kamay, sinimulan niyang kontrahin ang mga miyembro ng Wolf's Den ng sabay-sabay. Sa paglilingkod sa ilalim ng pamilyang Saxton na si Hendrik Saxton ng higit sa 30 taon, si Yaren ay talagang isang kahangahangang manlalaban. Sa unang engkwentro, nagawa niyang magpadala ng isang miyembro ng Wolf's Den na lumipad pabalik. Ang kanyang mga laslas ay matulin at walang awa, na nakabali ng ilang buto ng ilang mga kalaban. Nang akmang sasalakayin ni Yaren ang isa pang miyembro ng Wolf's Den, sinugod siya ni Ashblood. Klang, klang, klang. Ito ay ang kakaibang tunog ng mga metal na nagbabanggaan. Lumipad ang mga kislap sa madilim na gabi. Nagpalitan ng higit sa ilang pag-atake sina Ashblood at Yaren, at sa wakas, nagawa ni Yaren na laslasin ang Ashblood. Isang dagwang sugat ang agad na lumitaw sa katawan ni Ashblood. Gayunpaman, ang lalaki ay patuloy na sumusulong na para bang ito ay wala sa kanya. Kaagad, si Vanessa at ang isa pang blade user sa Wolf's Den team ay sumali sa away. Masasabi nila kung gaano kalakas si Yaren, kaya kailangan nilang magtulungan para mapabagsak siya. Sa una, lahat ng tao sa Wolf's Den ay nagkaroon ng matinding pakiramdam ng karangalan. Sa mga one-on-one na laban, wala ni isa sa kanila ang nagnanais na maputol ang kanilang mga laban. Ngunit sa paglipas ng panahon at ang grupo ay nakakuha ng mas maraming karanasan sa labanan, ang kanilang kaisipan ay nagsimulang umikot. Minsan, hindi umubra ang mga solo battle. Ang Wolf's Den ay isang koponan. Kailangan nilang makipagtulungan sa isa't isa. Hindi nakakahiyang matalo ng marami laban sa isa, pero nakakahiya naman kung hindi nila matalo ang mga kalaban. Sa ilalim ng kahangahangang pagtutulungan ng tatlo, agad na napaatras si Yaren, at hindi nagtagal, nawala ang kanyang ritmo. Natarante si Yaren dahil hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang mga kalaban niya. Pagdating sa Blades, ang lalaki ay itinuturing na isang top-class blade user sa Strego City. Nagkaroon pa siya ng record ng paglalaslas ng 30 kaaway sa kanyang sarili. Noon, talagang inisip niya na siya ay walang talo.
Pero sa ngayon, napagtanto niya na hindi pala siya kasing lakas ng inaakala niya. To be exact, masyadong matatapang ang mga kalaban niya ngayon. Sa kabilang panig, ang natitirang 20 miyembro ng Wolves Den ay nagawang humawak ng kanilang sarili laban sa 50 may kakayahang mandirigma. Maaari pa nga silang ituring na may mataas na kamay. Kahit na ang kanilang mga kaaway ay tunay na makapangyarihan, ang mga miyembro ng Wolves Den ay wala na sa kanilang dating antas. Umalangaw-ngaw ang malagim na hiyawan sa harap ng bodega. Nagsimulang bumagsak ang mga tauhan ni Yaren. At kapag nagawa na nila, hindi na sila nakabangon muli. Siyempre, hindi rin ganap na hindi nasaktan ang mga miyembro ng Wolves Den. Sa ngayon, humigit kumulang kalahati sa kanila ang nasugatan, at ang ilan ay lubhang nasugatan. Gayunpaman, parang wala silang nervous system. Gaano man karaming/wound ang natamo nila, ang mga miyembro ng Wolves Den ay hindi kailanman nagpakita ng sakit sa kanilang mga ekspresyon. Sa halip, lalo silang nagmukhang banta at agresibo. Ang ilan sa mga tauhan ni Yaren ay nagsimulang bumagsak sa pag-iisip. Sino ang mga taong ito? Napakatapang nila. Sa desperasyon, naglabas ng baril ang isa sa men ni Yaren at nagpaputok ng baril sa isang Wolves Den member. Tumama sa balikat ang target nito. Ngunit nang makita niyang hinukay ng kanyang kalaban ang kanyang mga daliri sa tama ng bala ng baril upang piliting bunutin ang bala, napatulala ang lalaki. Naramdaman pa niya ang isang mental breakdown na dumarating nang makita niya ang miyembro ng Wolves Den na parang agresibo, hawak ang bala sa kanyang kamay. Ito ay nakakapagtaka. Hihihi. Hahaha. Ang miyembro ng Wolves Den na ito ay si Stephen Cole. Kinurot ang dagwang bala sa pagitan ng kanyang mga daliri, natatawang naglakad si Ash papunta sa lalaking nagpaputok ng baril. A man should fight with his fist. Anong ginagawa mo sa baril? Sabi ni Stephen. Sa sandaling iyon, buong lakas ang kanyang walang hiya at barbaric na aura. Ang hangin lang niya ay sapat na para mataranta ang kanyang kalaban. Sa sobrang gulat ay nagpaputok pa ng ilang putok sa kanya ang kalaban ni Stephen. Ngunit marahil ay dahil sa kaba, bawat putok ay nauwi sa kawalan, na may isa pa ang tumama sa sarili niyang kasama. Basura. Anong klaseng tao ang gumagamit ng gun? Naabot ni Stephen ang kanyang target. Hinawakan ng lalaki sa kanyang lalamunan, si Stephen ay umungol, lunok mo. Nakanganga ang lalaki na nanlalaki ang mga mata. Itinutok ni Stephen sa bibig ng lalaki ang dagwang bala sa kamay. Sa pamamagitan ng isang sampal, na sinundan ng isang lagok, ang lalaki ay napunta sa paglunok ng bala matapos siyang tamaan ni Stephen. Bam! Pinalipad ng sipa ni Stephen ang lalaki bago tumalikod para maglakad patungo sa isa pang kalaban. Ganap na hindi pinansin ang tama ng baril sa kanyang balikat, mabilis na natalo ni Stephen ang isa pang lalaki. Ang iba pang mga miyembro ng Wolves Den ay nasa isang katulad na suliranin bilang Stephen. Ang nagsimula bilang awayan ay nauwi sa one-sided massacre. Ito ay isang madugong gulo sa mga pintuan ng bodega, na may masayang maingay na iyak na pumupuno sa hangin. Nakakalungkot na eksena. Kabanata 558. Survival of the Fittest. Ang labanan ay nagpatuloy ng halos 10 minuto. Nang sa wakas ay natapos na, ang hangin ay napuno ng mabahong amoy ng dugo. Patay na si Yaren. Nahakdaw ni Ashblood, Vanessa Harris, at isa pang miyembro ng Wolves Den. Ngunit ito ay isang trahedya na labanan dahil sina Ashblood at Vanessa ay nasugatan ni Yaren, habang ang isa pang miyembro ng Wolves Den ay namatay lamang sa ilalim ng talim ni Yaren. Ang mga bangkay ay nakahiga kung saan-saan at nabahira ng dugo ang ground red. Bawat miyembro ng Wolves Den ay nababalot ng dugo, alinman sa kanilang mga kaaway o sa kanilang sarili. Sa loob ng bodega, tamad na naginat si Torbert Octavius na tila kagigising lang. Lumapit si Max Cheever sa kanya na may malungkot na ekspresyon. Namatay ang isa sa amin. 11 ang nasugatan ng husto at ang iba ay nasugatan din. Torbert, kung kumilos ka, hindi kami makakaranas ng ganoong kalaking pagkalugi, ani Max. Tila hindi nabigla si Torbert habang sumagot, mula ngayon hanggang sa digmaan, hindi ako gagawa ng anumang aksyon. Bakit hindi? Natarante si Max. Dahil, para sa Wolves Den, nagsimula na ang digmaan. Sa panahon ng digmaan, ang iba ay mamamatay at ang iba ay masasaktan. Tanging ang mga nakaligtas lamang ang tunay na maituturing na malakas. Ito ang ibig sabihin ng survival of the fittest. Ang mga kaaway na ito ngayon ay ang mga mandirigma ng pamilyang Saxton.
Dahil isa sila sa mga piling pamilya sa katimugang rehiyon, magagamit mo ito upang sukatin ang lakas ng ibang mga pamilya. Dito, biglang nagpakita si Torbert ng hindi pa nagagawang kaseryosohan. Ngunit ang kalaban na kakaharapin namin ay hindi isang elite na pamilya, kundi isang first-rate na pamilya ng Timog. At saka, hindi lang kami ang makakaharap sa isang pamilya. Tinapik-tapik si Max sa balikat, idinagdag ni Torbert, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin ngayon? Ang masaktan ngayon ay mas mabuti kaysa mamatay sa sandaling magsimula ang huling digmaan. Si Boss ang humiling sa iyo na ipasa ang mensaheng ito, hindi ba? Tanong ni Max, na natauhan. Naginat muli si Torbert ng tamad bago sumagot, laging maiintindihan ng mga matalino. Kumuha ng isang tao upang linisin ang lugar na ito. Mula ngayon, ako na mismo ang magsasanay sa mga taong ito. Nakuha ko. Tumawag si Max sa telepono, at hindi nagtagal, isang malaking truck ang dumating sa bodega upang kunin ang mga bangkay ni Yaren at ng kanyang mga tauhan. Talagang nagkaroon ng malaking network ng mga contact si Max. Nasaan man siya, nakahanap pa rin siya ng tulong sa pagtatapon ng bangkay. Pagkatapos noon, tinawagan niya si Tyr Summers para i-report ang pangyayari ngayong gabi. Ang mga komento ni Tyr ay halos kapareho ng sinabi ni Torbert. Sa halip na maalis sa sandaling magsimula ang huling digmaan, mas mabuting hayaan silang tanggapin ang malupit na katotohanan ito ngayon. Tanging ang mga nakaligtas lamang ang maaaring ituring na tunay na may kakayahan. Ito ang batas ng kalikasan. Survival of the fittest. Kinaumagahan, sa loob ng mansyon ni Juliet Jones. Hindi na natakot si Juliet na si Kendall Jones ay magmumaltaw sa kanya. Mula nang malagpasan niya ang hadlang na iyon, medyo matagal na niyang hindi nakikita ang kapatid. Sa katunayan, ang kanyang imahe ay palaging guni-guni ni Juliet. Ngayong hindi na siya natakot, nawala na rin si Kendall. Gayunpaman, kahit na hindi na niya ito nakikita, pinanatili pa rin ni Juliet ang ilang mga gawin na nakuha niya sa panahon ng kanyang paghihirap. Halimbawa, binababad ang sarili sa pool. Nagustuhan niya ang pakiramdam ng kanyang katawan na binalot ng malamig na tubig. Kaya naman, sa tuwing may oras siya, si Juliet ay nagsasagawa ng swim, at pagkatapos ay sumisid sa ilalim ng nagyayelong tubig upang masiyahan sa pagbalot at pagpisil ng presyon ng tubig. Huminga ng malalim si Juliet bago lumubog sa ilalim ng tubig. Halos 2 minuto siyang nagpipigil ng hininga. Habang nakatayo sa tabi ng pool, nabalisa si Jaren nang hindi na bumalik si Juliet pagkaraan ng ilang sandali. Nagpasya siyang tumalon sa pool para hilahin si Juliet pabalik. Akmang sumisid na siya, biglang sumulpot si Juliet. Jaren, gusto mo bang pumasok at maghilamos din? Pang-aasar ni Juliet nang makita kung paano handang tumalon si Jaren. Nakahinga ng maluwag si Jaren at sumagot, no, I just. Nag-aalala ka ba na malulunod ako tulad ng dati? Tanong ni Juliet. Oo. Hindi nagsisinungaling ang mga monghe, kaya walang pag-aalinlangan na tumanggaw si Jaren. Haha, sinabi ko na sa'yo na hindi na ako natatakot kay Kendall. At hinding-hindi na siya magpapakita sa akin. Lumangoy si Juliet kay Jaren. Nakatitig sa monghe sa pamamagitan ng mga patak ng tubig sa harap ng kanyang mga mata, sa ilang kadahilanan, nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang pakiramdam para sa kanya. Ang gwapo talaga ni Jaren. Kung may buhok siya, hindi man lang may kumpara sa kanya ang mga young hunks sa telebisyon. Bilang karagdagan sa kanyang ugali ng pagbibihis ng lahat ng puti, ang lalaki ay nagbigay ng isang banal at ethereal na aura. Kung nag-e-exist si Jaren sa isang martial arts novel, siguradong siya ang magiging male lead. Jaren, gusto mo bang sumama sa akin at maligo? Walang pakandangan na tanong ni Juliet. Umiling si Jaren, malinaw na sinabi ang kanyang pagtanggi. Gayunpaman, hindi pinansin ni Juliet ang kanyang reaksyon at hinawakan ang kanyang bukong-bukong ng walang babala. Sa isang malakas na paghatak, hinayla siya nito sa tubig. Kasunod ng malakas na pagsabog, basang-basa na ngayon si Jaren. Ang kanyang malasilk na puting damit ay dumaikit sa kanyang katawan pagkatapos mabasa, na agad na binabalangkas ang kanyang perpektong figure. Nang mapansin ang pahiwatig ng pagkamahiyain sa naguguluhan na ekspresyon ni Jaren, dumobol ang tawa ni Juliet. Panay ang pagwiwisik niya ng tubig sa mukha ni Jaren, humahajejek habang sinasabi, ano ba, Jaren? Nahihiya ka bang maligo sa kapareho kong pool? Agad namang namula si Jaren. My lady? Stop joking. Habang nagsasalita ay tumalikod si Jaren para makaalis sa pool ngunit bigla siyang sinuntok ni Juliet, isinandal ang katawan sa likod nito.
Jaren, para kaming Mandarin ducks na naglalaro sa tubig, she teased. My lady, itigil mo na ang iniisip mo. Pulang-pula ang bawat pulgada ng mukha ni Jaren hanggang sa dulo ng kanyang tenga. Bago ito, hindi sinasadyang mahawakan niya ang kamay ni Juliet ay parang nagkasala siya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang pagpapatawan nito sa kanya ng ganito ngayon. Kamakailan lamang, naramdaman ni Jaren ang pagbabago sa ugali ni Juliet. Tila may balak na iparating ang dalaga sa kanya. My lady, please let me go. Pagamat gustong itulak ni Jaren si Juliet, nag-atubili siyang gumamit ng dahas dahil sa takot na masaktan siya. Ngunit walang humpay si Juliet. Habang lumalaban si Jaren, mas lalo siyang nasasabik. Nauwi si Juliet sa pagkapit sa kanya na parang pugita, at pagkatapos ay hinaipan niya ng marahan ang kanyang tainga. Jaren, be honest. Gusto mo ba ako? Kabanata 559. Hindi ako makatulog with Dear Summers alive. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Juliet Jones sa pinakamahinang boses. Kahit na ang isang monghe na tulad ni Jaren ay nahirapang pigilan ang kanyang tono. Agad namang nanginig ang kanyang katawan. Ma'am, bitawan mo na ako, pagpupumilit ni Jaren. Hindi. Jaren, sagutin mo ako ng tapat. Gusto mo ba ako? Habang nagsasalita siya, lumapit si Juliet sa tenga niya, hanggang sa tuluyang dumampi ang labi nito sa dulo ng tenga niya. Pakiramdam ni Jaren ay namamanhid ang kalahati ng kanyang isip. Tila nagyelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Ma'am, ako. Sagutin mo ako ng tapat. Gayunpaman, hindi na nagsalita si Jaren at pasimpleng tumayo sa tubig na parang poste na kahoy. Ha. Biglang humagalpak ng tawa si Juliet. Sa wakas ay binitawan niya si Jaren, lumangoy siya sa poolside, at pagkatapos ay lumabas ng pool para umupo sa isang beach chair. Pinaglalaroan lang kita, Jaren. Tignan mo, naging red bamboo stick ka na. Nakakatuwa, pang-aasar ni Juliet. Nanatili si Jaren sa tubig, natulala saglit, bago tuluyang nakalabas. My lady, please stop teasing me like this. Tinignan ni Juliet si Jaren pataas at pababa na may malabong tingin sa kanyang mga mata. Jaren, ang tanong na yan ngayon lang. Sana balang araw mabigyan mo ako ng matapat na sagot. Isang katulong ang nagabot kay Juliet ng tuwalya at dinala niya ito kay Jaren, pinunasan ng mga patak ng tubig sa mukha nito. Upang maging tumpak, hindi sila mga patak ng tubig ngunit pawis. I'll do it myself, my lady, sabi ni Jaren, kinuha ang tuwalya kay Juliet at pinunasan ang mukha nito. Napangiti si Juliet. Jaren, bumagsak na ang pamilyang Saxton at nabuwag na ang Southern Business Association. Ang Southern Corporate World ay mayroon na ngayong bagong Southern Commerce Chamber na pinamumunuan ng Autumn Field Group. Si Winifred Zia ang chairwoman nito. Kilala mo ba kung sino siya? Umiling si Jaren. Wala siyang pakialam sa mga pangyayari sa mundo. Maliban sa manatili sa tabi ni Juliet, protektahan siya, wala nang ibang pakialam si Jaren. Kaya naman, walang ideya si Jaren kung sino si Winifred. Si Winifred Zia ang asawa ni Dear Summers, paliwanag ni Juliet. Oh, mahinang sagot ni Jaren. Huminga ng malalim si Juliet bago nagpatuloy, Jaren, alam mo ba? I've never been afraid of anyone all my life. But this Dear Summers taught me fear. Sa tingin mo, saan niya nakuha ang kanyang mga koneksyon at kakayahan? Para isipin na kaya niyang pabagsakin ang pamilya Saxton at ang Southern Business Association sa napakaikling panahon. Masyadong hindi ka panipaniwala. Si Dear Summers ba ay isang Diyos? Jaren, alam mo ba? Sobrang kinikilabutan ako ngayon. Sandaling natahimik si Jaren bago sumagot, My lady, I'll always be by your side. Pipigilan ko ang sinumang magtangkang manakit sa iyo. Hehe, natatawang sabi ni Juliet. Jaren, hindi mo mapipigilan si Dear Summers. Ngunit gagawin ko ang aking makakaya. Biglang ikinawit ni Juliet ang isang kamay sa likod ng leeg ni Jaren at siniil ng mabilis na halik sa kanyang noo. Jaren, sa mundong ito, ikaw lang ang tao na taos pusong mabait sa akin. Stop calling me lady. Call me Juliet. Okay. Juliet. Pulong ni Jaren sa kanyang puso. Agad niyang naramdaman na para siyang tinamaan ng kidlat. Masyadong malabo ang ganitong paraan ng pagtawag sa kanya, kaya hindi siya tatawagan ni Jaren ng ganoon. Ma'am, hindi ko kaya, sabi niya.
Hindi naman nena si Juliet at simpleng sinabi, Jaren, someday, you will call me that. Sige, maligo ka na at magpalat ka na. Sumunod ka sa akin kung saan. Saan, aking ginang. To find a group of strong people. People who can take Dear Summers down. As long as he's alive, I can't sleep, sagot ni Juliet. Makalipas ang kalahating oras, nagpalit ng malinis na damit sina Juliet at Jaren at lumabas ng mansyon. Pagpasok sa pulang sasakyan, nagmaneho ang dalawa palabas ng bakuran ng mansyon. Ang Dunham Lakefront ay isang bagong binong villa district sa Strego City. Napakalaki ng lugar na ito, na kumukuha ng malawak na espasyo. Maganda rin ang pagkakagawa ng structural design at kalidad ng mga mansyon na ito. Gayunpaman, ang villa district na ito ay hindi masyadong sikat. Bagamat pinangalanan itong Dunham Lakefront, medyo malayo ito sa Dunham Lake. Ang Strego City ay mabilis na umuunlad sa paglipas ng mga taon, lalo na dito sa lugar sa paligid ng Dunham Lake. Bilang sikat na lugar ng turista sa bansa, ang lawa ay napakapopular. Sa makatuwid, ang lokasyong ito ay kabilang sa mga unang ginawa. Maraming mga mansyon at apartment ang itinayo sa paligid ng lawa, ilang taon na ang nakalilipas at lahat sila ay ibinebenta na parang mga hotcake noon. Gayunpaman, sa mga nakalipas na taon, habang unti-unting nabusog ang mga pangangailangan sa merkado, at lahat ng mga perpektong lokasyon ay nakuha, naging hindi makatotohanan para sa mga developer ng Dunham Lakefront na subukang kumita ng pera mula sa pagbebenta ng mga villa dito. Ngayon, kalimutan ang pagbebenta, mahirap kahit na magrente ng mga villa na ito. Sa sandaling iyon, mag-isa si Tyr sa sales gallery ng Dunham Lakefront. Agad namang lumapit ang isang tindero ng ari-arian para malugod siyang tinanggap. Walang pagpipilian ang lalaki. Ang kanilang kasalukuyang suliranin ay hindi nagpapahintulot sa kanila na maging mapagmataas. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga villa ay hindi sikat ay hindi isang bagay na dapat nilang ipagmalaki. Kaya naman, sa sandaling pumasok si Tyr, isang grupo ng mga sales staff ang umaaligid sa kanya, dinalhan siya ng tsaa at masigasig siyang binati. Anong madamdaming grupo? Habang dinadala ng salesman si Tyr papunta sa mga scale models, walang tigil siyang gumalaw, malinaw na ipinakilala ang property. Sir, are you here to purchase a villa? We have all kinds of designs and all of them are facing nice directions. The furthest front unit even overlooks the beautiful Dunham Lake. Bagamat medyo malayo, hindi nakaharang ang view. May promotional activity din ngayon ang property namin kaya very attractive ang mga bilihin. Sir, sabihin mo lang sa akin kung saang unit ka interesado. I will surely satisfy your requests. Kumuha ng isang basong tubig na inabot sa kanya ng isa pang tindero, humigop si Tyr bago nagtanong, ilang mansyon ang mayroon sa iyong distrito ng Dunham Lakefront. Sumagot agad ang tindero, kasama ang mga townhouse at mansyon, mahigit 80 units. Okay. Bahagyang tumango si Tyr saka inubos ang kanyang tubig. Sa halos 80 units lang, mukhang hindi ganoon kalaki ang distritong ito. Bahagyang nagalit ang tindero. Hindi ganoon kalaki. Bagamat hindi masyadong malaki ang distrito ng Dunham Lakefront, sa mahalagang natitirang lupaing ito sa paligid ng Dunham Lake, itinuring pa rin itong malaki. Higit pa rito, ang mga unit na ito ay mga mansyon at hindi matataas na gusali, kaya ang pagkakaroon ng mga 80 unit ay sapat na makabuluhan. Sir, I think the environment is just as important a factor for residential purposes. The smaller the district, the more convenient it'll be. Kung bibili ka ng unit dito, siguradong may enjoy mo ang mga perks na makukuha ng malalaking villa districts, hindi ako makapag-alok. Tumango si Tyr. Totoo iyon. Dapat ay sapat na ang mga 80. Sige na. Ihanda mo na ang mga dokumento. Kukunin ko ang bawat unit dito sa Dunham Lakefront. Kabanata 506 na po. Kukunin ko lahat. Ano? Pagkasabi ni Tyr ng ganyan, nabigla ang tindero. Hindi lang siya ang natulala, nakanganga din ang ibang staff. Maraming tao ang nakapaligid kay Tyr. Pumibili ng lahat ng 80 higit na unit sa Dunham Lakefront. Anong klaseng biro ito? Lahat ay hindi makapaniwalang nakatingin kay Tyr. Naghanda pa ang isa sa mga tindero na tumawag para sa seguridad. Masyado bang bored ang guy na ito? Nandito siguro siya para paglaruan tayo, pagtataka ng tindero. Pasiga na sabi niya, Sir, hindi talaga nakakatawa itong biro mo. Bahagyang sumimangot si Tyr. Mukha ba akong nagbibiro?
Kung wala sa inyo ang makapagdesisyon, tawagan mo ang boss mo. Ako mismo ang kakausap sa kanya. Pagkasabi noon, kinuha ni Tyr ang isang itim at gintong debit card at inilagay ito sa counter. Walang limitasyon ang card na ito. Maaari itong mag-load ng anumang halaga. Seryoso ka ba? Biglang nahirapang huminga ang staff. Walang sino man sa kanila ang nang-ahas na kumilos ng walang ingat. Kahit na sila ay nag-aalinlangan tungkol sa Tyr na kayang bayaran ang lahat ng mga unit sa Dunham Lakefront, ngunit paano kung ito ay totoo? Kaya naman, hindi rin sila naglakas loob na saktan ang Tyr. Kaya naman, agad na tinawagan ng namamahala sa lugar na ito ang developer ng ari-arian. Makalipas ang halos kalahating oras, ilang magagarang sasakyan ang huminto sa labas ng entrance ng sales gallery at isang malaking grupo ng mga tao ang nagmadaling umalis. Nanguna sa grupo ay isang lalaking kalbo. Ang pangalan niya ay Lucas, maraming tao ang tumatawag sa kanya na Mr. Lucas. Ang Mr. Lucas na ito ay ang may-ari ng Dunham Lakefront. Nasaan ang customer? Pagdating sa loob, hindi napigilan ni Mr. Lucas na tumingin sa paligid bago napansin si Tyr at lumapit sa kanya. Ikaw ba ang may-ari ng Dunham Lakefront? Tanong ni Tyr. Ako nga, sagot ni Mr. Lucas, mabilis na nakipagkamay kay Tyr. Matapos makita kung gaano kabata si Tyr, nag-aalinlangan din si Mr. Lucas tungkol sa kapangyarihan ni Tyr sa pagbili. Ngunit hindi ito kukuha ng marami sa kanyang oras. Hindi pa rin maganda ang pagbebenta ng Dunham Lakefront, kaya paano kung ang binata ay isang tunay na mamimili? Kaya naman, si Mr. Lucas ay kasing galang at masigasig kay Tyr. Paano kita matutugunan, Ginoo? Tanong ni Mr. Lucas. Ang apelyido ko ay Summers, sagot ni Tyr. Ah, nice to meet you, Mr. Summers. Are you really planning on purchasing every unit in Dunham Lakefront? Tama na. Tumango si Tyr. I'm rather busy, so just tell me if you're willing to sell. If you are, let's sign the agreement now. If you're not, I can leave right now. Mabilis na sabi ni Mr. Lucas, nagbebenta kami. Siyempre, nagbebenta kami. Mr. Summers, please come and have a seat. Inimbitahan ni Mr. Lucas si Tyr sa isang VIP room at saka inutusan ang mga tauhan niya na ihanda ang mga kontrata. Makalipas ang 10 minuto, muling lumitaw ang kanyang katulong na may hawak na malaking salansan ng mga dokumento at kontrata. Nakangiting sinabi ni Mr. Lucas, Mr. Summers, ang aming Dunham Lakefront ay hindi eksaktong isang malaking distrito. Mayroon kaming kabuoang 83 mansyon na may 50 sa mga ito ay mga townhouse, habang 30 sa mga ito ay standalone. Ang mga townhouse ay nagkakahalaga ng halos 9 milyon bawat isa, ang mga standalone na unit ay 15 milyon, at ang mas magandang lokasyon ng mga unit sa harap ay 35 milyon bawat isa. Tumango si Tyr. Sum it all. Tama, lahat ng units na to renovated, di ba? Exquisitely renovated and ready to move in. Hence, our mansions really are not that expensive at all. I'm sure Mr. Summers would agree that renovation cost is like a black hole. They're really pricey once you started, paliwanag ni Lucas. Oo, tumango si Tyr. Magkano ang kabuuan? Nagsimula nang magtap ang assistant ni Lucas sa isang calculator para i-tabulate ang kabuuan. Hindi nagtagal, nakuha na niya ang pangwakas na figure. Mr. Summers, 1.28 billion ang kabuuan. Okay. Tumango ulit si Tyr. Nag-aalala na baka hindi matuloy si Tyr sa pagbili. Mabilis na idinagdag ni Lucas, Mr. Summers, kung talagang interesado ka, maaari kaming mag-alok ng 3 taong libreng bayad sa pamamahala ng ari-arian. Magaling. Pasimpleng inabot ni Tyr ang card niya. Swipe this. Ang password ay 6 sixes. I'll be here signing the papers. B. We have a deal. Natigilan si Lucas at ang grupo niya. Ang deal na ito ay naayos ng napakadali. Samantala, itinaas ni Tyr ang panulat at sinimulang pirmahan ang mga kontrata ng mabilis. Mr. Summers, ayaw mo bang tingnan muna ang mga kontrata? Tanong ni Mr. Lucas, pakiramdam na parang panaginip lang ang lahat. Umiling si Tyr. Hindi na kailangan. Kung matapang kang kumbansihin ako, wala nang lugar para sa iyo sa mundong ito. Biglang naramdaman ni Mr. Lucas ang hindi maipaliwanag na lamig sa kanyang likuran. Parang biro ang deklarasyon na ito, pero sa di malamang dahilan, nang lumabas ito sa bibig ni Tyr. Hindi maiwasan ni Lucas na maniwala na totoo ito. Maya-maya pa'y tapos na ang assistant sa pag-swipe ng card ni Tyr at bumalik siya na puno ng pananabik.
Mr. Summers, eto na yung card mo. Inilagay ang kanyang card, tumayo si Tyr. Sige. Tapos na ang deal. Ilang araw na lang, dadalhin ko na ang mga tao ko, kaya tapos na ang mga kinakailangang paghahanda. The payment transaction was a success. Mr. Lucas was having a hard time processing this. Talagang bilyon-bilyong dolyar ang card ng binatang ito. Matagal nang makaalis si Tyr sa lugar, unti-unting nanumbalik ang mga tauhan. Agad namang naghiyawan ang buong grupo. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Inakala nila na walang bibili ng kanilang ari-arian, ngunit sino ang nakakaalam na may isang tycoon na biglang lilito ngayon at bibili ng bawat unit na ibinebenta. Namangha din sila sa sobrang kakayahan ng mga tycoon ngayon. Ang paggastos ng bilyon ay parang pagbili ng repolyo sa supermarket para sa kanila. Hindi man lang sila mapakali na tingnan ang presyo. Pagkatapos lumabas sa sales gallery, nagmaneho si Tyr pabalik sa apartment ni Autumn Field. Habang nagmamaneho siya, tinawagan ni Tyr si Carson York, na nakalusot kaagad. Congratulations, little Tyr. Who knew that you can help Autumn Field secure its standing in the southern region so fast? I now realize that this so-called southern elite family are nothing before your prowess, Annie Carson. Stop teasing me, Uncle York. I had help from experts this time, sagot ni Tyr. Magsisimula na ang larong ito ng chess sa southern region. Dapat simulan na rin nating ihanda ang ating mga sarili. Uncle York, bumili ako ng isang distrito ng mga mansyon dito sa Strego City, para simulan mo nang ipadala ang iyong mga tauhan. Sandaling natahimik si Carson sa kabilang dulo bago nagsalita, Little Tyr, kasama ang pamilyang Jones, kung nagmamadali tayong pumunta sa Strego City, hindi ba iyon maghihikayat ng hindi gustong gulo? Sigurado ka bang kailangan nating lumipat ng ganoon kabilis? Ngumiti si Tyr. I've never thought anything of the Jones family. In just a few days, like the Saxton family, mawawala rin sila sa Strego City.